Ano nga ba ang ibig sabihin ng biglaang pagdami ng mga XRP ETF ngayong buwan ng November? Sa simula pa lang ay isipin po natin ng mabuti ang tanong na ito dahil dito po umiikot ang buong kwento natin. Habang papalapit po tayo sa dulo ng taon, may nangyayaring hindi po ordinaryo dito sa mundo ng crypto. Habang karamihan ay busy sa paghahabol ng holiday season, si XRP ay pumasok na po sa isang yugto na maraming taon po niyang hinihintay. Ito po ay ang kanyang pagpasok sa mas malawak na institutional na mundo sa pamamagitan po ng sunod-sunod na spot XRP ETF listings na halos sabay-sabay pong maglalabasan mula November 18 hanggang November 25. Para po itong domino effect na may malinaw na mensahe. At iyan ay ang unti-unting pagpasok ni XRP sa mainstream financial structure. Kung dati iniisip ng mga tao na ang pagiging digital asset ay parang nasa gilid lang ng financial system, ngayon ay baliktad na po ang sitwasyon. Ang hakbang ng mga application, pag-approve at paglilista ng mga ETF na ito ay hindi lang basta indikasyon na gusto ng mga kumpanya na makakuha ng market share. Ipinapakita po nitong dumadami ang mga kumpanyang gustong magkaroon ng direct involvement kay XRP bago matapos ang taon. Ang bilis ay hindi po aksidente. Ang bilis ay strategic. Ang bilis ay indikasyon na may ipinaglalaban sila at yan ay ang tinatawag na market positioning. Para po sa atin bilang mga holders, investors at saka traders ay malaking bagay po ang timing. Dahil ang sunod-sunod na ETF entries ay maaari pong magdala ng bagong liquidity, bagong demand at saka bagong narrative. Sa madaling salita, nagbubukas po ito ng pintuan para kay XRP para lumipat sa mas malawak na institutional adoption phase na matagal nang hinihintay ng community. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng pagpasok ng XRP ETF at ano ang maagang epekto nito? Ang unang pumutok na balita ay tungkol sa XRP ETF ng Canary Capital na nagsimula ng mag-trade sa Nasdaq nitong nakalipas lamang na November 13. Ito po ang pinakaunang US spot XRP ETF at dito po nagsimula ang lahat ng hype. Sa unang araw pa lang, nagkaroon ng napakalaking atensyon dahil ito ang unang regulated investment vehicle na nagbibigay po ng direct exposure kay XRP para sa mga taong hindi po sanay gumamit ng crypto exchanges pero sanay sa mga traditional brokerage accounts. Kung titignan po natin ang epekto nito sa market structure, malagang tandaan po natin na ang isang regulated ETF ay may kakayahang magdala ng fresh na liquidity dahil institutionalized ang pagpasok ng pera. Ibig pong sabihin, hindi lang retail enthusiasm ang nagpapagalaw ng volume. Mas malawak na grupo ng mga investors ang nagkakaroon ng access, kabilang na ang mga retirement funds, wealth managers at mga traditional financial advisors. Para po sa atin, ang maagang momentum na ipinakita ng XRP ETF ay nagbibigay po ng mensahe sa market na may kasunod pang mas malalaking entries. At ito po ang dahilan kung bakit naging mas matatag ang narrative na mabilis ding susunod ang ibang issuers. Sa ganitong klase ng signal, ang market ay kadalasang nag-a-adjust at nag-a-anticipate. At iyan ang nagbubukas ng posibilidad ng price movement kahit wala pang malaking balita mula sa fundamental side. Kung iisipin po natin, parang pamilyar ang eksenang ito. Ito ang parehong pattern na nakita natin noong naglabasan ang mga Bitcoin ETF. At kung susundan po natin ang kasaysayan ng ganoong galaw, makikita natin kung paano po nagkakaroon ng chain reaction. Ang XRP ETF ang naging unang pinto at ang kanyang pagpasok ay nagdulot ng biglang pagdami ng gustong sumunod. Paano naman po ina-adjust ng malalaking kumpanya ang kanilang XRP ETF strategy? Isa po sa pinakamalaking pangalan na papasok ay si Franklin Templeton, isang kumpanyang may hawak
na higit sa $450 billion na assets under management. Ang kanilang XRP ETF ay magsisimula ng mag-trade sa CBOE sa November 18 or bukas na po sa atin yan. Ito po ay hindi ordinaryong entry. Ito ay isang statement. Kapag ang isang kumpanya na ganito kalaki at kagalang-galang sa traditional markets ay naglabas ng XRP ETF, ito po ay indikasyon na naniniwala sila sa long-term viability ng XRP bilang isang asset na may strategic utility. Ang kanilang produkto ay nasa DTCC na at para sa mga hindi po pamilyar, ang DTCC ay isa sa pinakamahalagang clearing and settlement systems sa buong US financial system. Ang pagiging listed dito ay parang stamp of approval na kaya nitong makipagsabayan sa mga institutional standards. Sunod naman ay si Bitwise na papasok sa pagitan ng November 19 at 20 at ang pinakamalakas na selling point po nila ay ang 0.34% fee, ang pinakamababa sa lahat ng XRP ETF ngayong wave. Dito sa mundo ng investment, ang mas mababang fee ay isang napakalaking advantage, lalo na po sa mga long-term holders. Para po sa atin, pinapakita nito na lumalakas ang kompetisyon. Kapag lumalakas ang kompetisyon, kadalasan mas nagbi-benefit ang mga investors. Mas maraming pagpipilian, mas magandang fee structure, mas maraming institution ang nagkakaroon ng stake kay XRP. At sa huli, tumataas po ang demand at liquidity. Sa pagitan po ng November 20 at 22, papasok naman si 21 shares at saka CoinShares. Dalawang European giants na matagal nang nasa digital asset space. Napakalaga ng kanilang pagpasok dahil hindi lang ito US perspective. Ito po ay international na ang tingin sa potensyal ni XRP. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng pagpasok ni na Grayscale at Wisdom3 sa November 25? Ito po ang araw na pinakabinabantayan ng marami. Sa November 25, papasok po si Grayscale at saka si Wisdom3, dalawang higante sa ETF at digital asset industry. Ang XRP ETF ng Grayscale ay maglalunch po sa NYSE na may 0.35% na fee, habang ang Wisdom3 naman ay malilista na rin sa parehong araw. Kung titignan po natin ang kabuang timeline, mapapansin po natin na ang mga pinakamalalaking players ay pumapasok po sa huling bahagi ng buwan. Bakit kaya? Simple lamang po. Kapag nasa likod ka ng wave, mas malinaw po na nakikita mo ang market reaction. Mas kaya mong i-adjust ang fee structure, marketing strategy at positioning. At ang pagpasok po nilang sabay ay nagbibigay ng malaking boost sa perceived legitimacy ng XRP ETF market. Para po sa atin dito sa XRP community, malaking simbolo ito. Bakit? Dahil kung may isang asset na matagal nang pinagdidibatihan ang regulatory standing nito, yan po ay si XRP. At ngayon, dalawang higante ang pumasok na magbibigay ng exposure sa milyong-milyong traditional investors. Para itong graduation day ng XRP mula sa uncertainty patungo sa mas regulated at mas institutional na mundo. Kung idagdag po natin ang timing, ito po yung tinatawag na year-end positioning, makikita natin na ang narrative na ito ay hindi po aksidente. Marami pong institutions ang nagre-rebalance ng kanilang portfolios kada katapusan ng taon at ang pagkakaroon po ng XRP ETF sa panahong ito ay maaring magresulta sa unexpected inflows. Ngayon ay paano po ba magbabago ang market dahil sa concentrated ETF launch window na ito? Ang pagsabay-sabay ng mga ETF release sa pagitan po ng November 18 at November 25 ay hindi po pangkaraniwan. Sa financial markets, bihirang-bihira na makita ang ganitong klase ng clustered institutional movement sa loob ng isang linggo. Ibig sabihin nito ay may malakas na expectation ang mga kumpanya sa magiging interest kay XRP.
At kapag ang institutions ay may expectation, kadalasan ay mayroon silang internal projections na base sa demand forecasting. Para po sa atin, ang sunod-sunod na ETF listings ay nagdadala ng tatlong malaking epekto. Una ay ang tinatawag na liquidity expansion. Kapag maraming ETF ang papasok, natural po na dadami ang volume dahil lahat ng ito ay kailangang mag-acquire ng XRP bilang backing asset. Ikalawa ay ang tinatawag na market stability. Ang regulated products ay may mas stable na demand source kumpara sa pure retail-driven trading. At ang ikatlo ay ang tinatawag naman na sentiment shift. Ang narrative ng XRP sa loob ng maraming taon ay nakasentro sa legal battles, uncertainty at skepticism. Ngunit ngayon, napapalitan ito ng narrative na institutional adoption, regulated access at saka long-term viability. Ito po ang tinatawag na structural shift. Hindi ito hype, hindi ito meme cycle, ito po ay permanenteng pagbabago sa paraan ng pagtingin ng financial world kay XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang kabuuan ng mga pangyayaring ito, malinaw na si XRP ay pumapasok na sa isang bagong chapter ng kanyang life cycle. Kung dati ang kanyang narrative ay palaging umiikot sa regulation, uncertainty at debate, ngayon ay nagbabago na ito tungo sa institutional legitimacy. Ang sunod-sunod at halos magkakatabing petsa ng ETF listings ay hindi lang simpleng market event. Isa itong tanda na ang demand at confidence sa asset ay tumataas na mula sa pinakamalalaking financial institutions sa mundo. Para sa akin, ang momentum na ito ay hindi dapat maliitin. Maaring hindi agad makita ang impact sa presyo sa unang linggo, ngunit ang long-term effect nito ay napakalaki. Ang pagpasok ng mga ETF ay parang pag-install ng mga bagong highway kung saan dadaan ang future capital flows. At bawat highway na binubuksan, mas gumagaan po ang pagpasok ng malalaking pera na dati ay hirap pumasok sa crypto. Kung ikaw ay matagal nang nakahold kay XRP, maaaring ngayon pa lang magsisimula ang yugto na matagal mo nang inaantay. Kung bago ka pa lang, magandang pagkakataon ito para maintindihan kung bakit napakaraming institution ang nagmamadaling pumasok bago matapos ang taon. At sa kabuuan ay simple lamang po ang masasabi ko. Ang November 2025 ay maaring maging isa sa pinakamahalagang buwan sa kasaysayan ni XRP. At kung tama po ang trajectory ng market, hindi lang ito basta ETF wave. Ito po ay isang turning point. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.